Kabanata 4911. Ouch! Ang Red Flame Mammoth ay umungal, at ang mukha niyang Fengyi ay biglang nagliwanag sa tuwa. Siya lamang ang nakakaunawa sa dagandong ng Red Flame Mammoth, dahil silang dalawa ay naging isa na, at sila ay hindi nakikilala sa isa't isa. Sa makatuwid, naunawaan niya kaagad ang iniisip ng Red Flame Mammoth. Sige, habulin mo. Malakas na sigaw niyang Fengyi. Nagkatinginan ang apat na magkakapatid na si Chen Xiaodong at nakaramdam ng saya. Dapat may mga magigiting na lalaki na gagantimpalaan ng mabigat. Pagkabalik sa oras na ito, ipinangako sa kanila ng amo ng palasyo na magkakaroon ng maraming gantimpala. Ito ay isang gantimpala. Ang gantimpala ay nasa harapan na nila. Basta't mapatay nila ang taong ito mamaya, maaari silang bumalik at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Mukhang mas cost-effective ang deal sa pagkakataong ito. Sa Red Flame Mammoth niyang Fengyi, hindi sila gumawa ng masyadong maraming detour para habulin ang kalaban. Medyo madali ang misyon na ito. Nanguna si Yang Fengyi, na sinundan ng malapitan ng apat na magkakapatid na si Chen Xiaodong, na mabilis na inabutan sila ng hangin at kidlat. Naramdaman din ni Jiang Chen ang nakakatakot na kapangyarihan ng Six Paths at mabilis na lumapit sa kanila. Nahulaan niya na karamihan sa mga taong ito ay parating para sa kanya, malamang para ipaghiganti si Chen Sandao. Mas mabuting umalis ka muna. Nagsimula na ring maglakad si Jiang Chen, ngunit tila hinahabol sila ng mga lalaking ito. Dahil dito, sumakit din ang ulo ni Jiang Chen, dahil kung mahahanap nila ang lugar na ito, nangangahulugan ito na siya kahit libu-libong milya man ang kanyang tinakasan, mahahanap pa rin niya ito. Napakasensitibo ng mga ilong ng mga lalaking ito. Alam na alam ni Jiang Chen na kung hindi niya ito aalisin, maaaring hindi siya makamove forward, at hindi rin siya makakatulog ng maayos. Nag-iisip ang mga lalaking ito, tungkol sa kanilang buhay sa lahat ng oras. Talagang isang nakatagong bomba. Pagkaraan ng ilang sandali na tumakbo, si Jiang Chen ay nagkaroon ng kakayahan na alisin ang mga taong ito, ngunit upang maiwasan ang mga ito na kumapit sa kanya na parang plaster ng balat ng aso, nagpasya siyang kailangan niyang makipag-break sa kanila. Natuklasan ni Jiang Chen na walang mga eksperto sa antas ng nebula sa kanila. Dahil dito, nagkaroon siya ng kumpiyansa at ideya na magsaya kasama ang mga taong ito. Biglang tumalikod si Jiang Chen, tumira, at tumayo sa kagubatan ng bundok, tinitingnan ang mga ulap na papalapit mula sa malayo. Mukhang hindi mababa ang lakas ng sikat na mansyon na ito, nakawili-wili. Pulong ni Jiang Chen. Ilang tunog lamang ng paglagos sa langit ang narinig, at patuloy silang lumilitaw. Si Yang Fengyi ay sumugod sa harapan, tinapakan ng pulang apoy na mammoth. Puno siya ng nangingibabaw at nakakabigla. Sa isang palad, lahat ng sinaunang puno sa loob ng radius ng ang 100 metro ay naging abo, nasunog ito hanggang sa nasa harap na ni Jiang Chen. Bahagyang ipinikit ni Yang Fengyi ang kanyang mga mata at tinitigan si Jiang Chen. Gaya ng inaasahan, ang taong ito ay ang magnanakaw na pumatay sa ikatlong anak ng kanilang Red Tiger Daming Mansion. Mukhang alam mo na ang sarili mo, at hindi ka umalis, para hindi nakita ituloy. Kalmadong sabi ni Yang Fengyi, na may malamig at mayabang na tingin, at hindi man lang sineseryoso si Jiang Chen. Sa oras na ito, pantay-pantay ang magkabilang panig. Ang apat na magkakapatid ng pamilyang Chen ay tahimik ding lumapag, na magkatabi kay Yang Fengyi, nakatingin ng diretso kay Jiang Chen. Gusto ko lang makita kung anong klaseng manjidog yun na humahabol sa akin. Puro bastos pala yun, hahaha. Natatawang sabi ni Jiang Chen. Huwag masyadong mayabang, halika dito ngayon, kukunin ka namin dito at ibibigay ka sa Panginoon ng palasyo. Hindi ba madaling patayin ka? Bakit hindi mo, ang taong ito, tumakas? Dapat tumakbo ka na lang, hahaha. Panipi. Dapat ay kalkulahin niya ang petsa ng kanyang kamatayan ng tumpak at walang kinikilingan. Ngayon ang araw, kaya tumigil na lang siya sa pagtakbo at sumunod sa tadhana. Akala ko ba ang taong ito na pumatay sa Third Young Master ay may napakaraming ulo at 6 na braso? Ngayon ay tila ito ay walang iba kundi iyon, isang mas malakas na kalahating hakbang na antas ng nebula, na talagang nakakadismaya. Panipi. Si Chen Xiaodong at ang iba ay lahat ay nanunuya at minamaliit sila. Napakaraming beses na nilang nakita ang mga taong katulad ni Jiang Chen. Nagalit sila at sinaktan ang kanilang mga sarili.
Ngayon ay nakaharap sa kanya, mayroon lamang dead end, at wala na talagang pagkakataon. Choice. Ang buhay ni Jiang Chen ay nasa kanilang mga kamay. Walang sino man ang makakapagpabago nito, kaya natural na sila ay sobrang mayabang. Mukhang napakayabang mo. Dapat ay pinatay mo na ako, ang ikatlong young master ng daming palas. Alam mo yun, imposibleng makatakas ka, matalino talaga ang pagpili mo. Hindi mo kailangang tumakas ng walang takot. Ngayon ang pinakamatalinong desisyon. Panipi. Ngumiti si Yang Fengyi at sinabi, mukhang alam ng taong ito na wala siyang paraan, ngunit hindi niya gusto ang kanyang kayabangan. Kung hindi para tuparin ang kahilingan ng master ng palasyo at hulihin ang halimaw na ito, ayaw niyang ibigay mo na. Si Jiang Chen ay walang pagkakataon na mabuhay. Sa diksyonaryo ni Yang Fengyi, maaari kang maging mas mahusay kaysa sa akin, ngunit hindi ka maaaring maging mas mahusay kaysa sa akin. Kaya nang makita niyang napakalaganap si Jiang Chen, natural na tumaas ang kanyang galit. Ang iyong pangatlong young master. Ang iyong sarili natural lang na hanapin ang kamatayan at patayin siya. Inaapi niya ang mga lalaki at nangingibabaw ang mga babae, at sinaktan niya ang hindi mabilang na tao, ngunit nabubuhay pa rin siya sa mundo. Ang duwag lang, kaya hanggang kamatayan lang ang mapapahatid ko sa kanya. Kung gusto mo siyang sisihin, sisihin mo siya sa pagiging walang muwang at nakaka-offend sa akin. Huwag mo akong pilitin, kung hindi, ako rin ang magsisi sa iyo daming mansion. Panipi. Hindi kinusot ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at puno ng kumpiyansa. Tumingin pa siya kay Yang Fengyi at sa iba pa nang hindi nawawala ang tingin sa kanya. At saka, tila wala siyang balak sumuko, nakakainis, sorry hindi ka pumunta para sundan ako kung tumigil ka. Surrender na ba ako? Ayokong kumilos ngayon, at ipinapayo ko sa iyo na huwag mo akong pilitin na kumilos. Kapag ginawa ko ito, maaaring hindi ka manatili dito ng ligtas at maayos. Hanggat binibigyan kita ng hininga, naniniwala ako na ang Panginoon of the Palasyo will not it's my fault. Kung magpupersage ka sa katigasan ng ulo mo, maiiwasan mo pa rin ang pagdurusa sa sakit ng iyong balat. You can choose for yourself. Puno ng solemnity ang mukha ni Yang Fengyi. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, puso niya. I'm sorry, gusto ko lang makipag-usap ng husto at gusto akong hawakan. Tapos kailangan mong magpakita ng totoong kakayahan. Huminto ako. Hindi ako pumunta para sumuko at umamin sa iyo. Natatakot ako na ikaw din mapagmataas at may tiwala. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, papatayin kita, at papatayin ko ang ilan sa inyo hanggang sa huling bahagi. Sa ganitong paraan lamang mate at tago ko ito sa aking puso. Kung hindi, palaging may ilang pulgas na tumatalon sa likod ko, na talagang nakakainis. Oo. Umiling si Jiang Chen at ngumiti. Pagmumultahin ka kapag hindi ka uminom ng toast, Kuya Yang. Mukhang hindi tayo sineseryoso ng lalaking ito. Sabi ni Chen Xiaobei. Kung ganoon ang kaso, hindi natin kailangang maging magalang sa kanya. Hindi lang natin alam kung kakayanin niya ang aming opens iba. Ang pinakainaalala ko ay hindi siya makahawak. At hindi sinasadyang napatay natin. That would be more than the gain is worth the loss. Well, kung mahuli natin siyang buhay, tiyak na mas mahalaga siya kaysa patay. Pagdating ng panahon, ibibigay natin ang taong ito sa amo ng palasyo, at matatapos na tayo. Tumango si Chen Xiaonan, at itinuon din ng lahat ang kanilang mga tingin. Napakayabang ni Jiang Chen, at sila rin wala nang dapat pigilan. Kung sino ang nabubuhay at kung sino ang namamatay, depende ito sa kanilang kapalaran. Oo, may mga taong laging hindi nakikinig sa payo. I wanted to save myself this trouble, but he is still so confident. Parang kung hindi masisira ang self-confidence niya, hindi na niya maalala ang mga pangalan namin sa lahat. Ang mga mata ni Yang Fengyi ay naging mas malamig. Alisin ang kanyang ngiti, malapit nang sumiklab ang labanan, handa na rin si Jiang Chen. Ang 6 na half-step na Nebula Level Masters ay isang malaking puwersa din, ang mammoth na halimaw ay hindi rin madali, ang laban na ito, tila kailangan niyang magkaroon ng magandang laban sa kanila. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan, patayin ka, para makapagpatuloy ako sa aking lakad. Halika, ikaw ay maligayang pagdating. Pinunot ni Jiang Chen ang kanyang espada, ang kanyang anyo ay parang espada, na parang isinama sa Tianlong sword.
itinuturo ang tibak sa lahat, mayabang na tumitingin sa mga bayani, ang kanyang mga matatanging ang kalooban upang labanan. Magandang espada, gusto ko ang espadang ito. Namilog ang mga mata ni Yang Fengyi, at nang makita niya ang Tianlong sword sa kamay ni Jiang Chen, agad siyang naging pagnanasa. Sa kasamaang palad, kung pagnanasaan niya ang espada ni Jiang Chen, mamamatay lang siya. Ang espada ay isang magandang espada, bakit hindi ko ito ibigay sa iyo? Tingnan natin kung maglakas loob kang kunin ito. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen, at ang ekspresyon sa sulok ng kanyang bibig ay napakalamig. Ang galit ni Yang Fengyi ay tumaas, at natapakan niya ang pulang apoy na mammoth. Pilitin si Jiang Chen na lumapit. Ako lang ay sapat na upang patayin ka. Lahat, mangyaring dambungin ang porma sayon para sa akin. Gumalaw ang mga mata ni Yang Fengyi, at hinawakan niya ang isang siyam na talampakang bakal na tinidor sa kanyang kamay, tumusok sa kalangitan at nagmamadaling tumungo kay Jiang Chen na parang sirang kawayan. Sobrang bilis ng takbo kaya pati yung apat na magkakapatid sa pamilya Chen, mukha silang gulat na gulat. Mukhang galit na galit si Kuya Yang this time. This guy is destined to die. Hindi ako mag-isa ang makakalaban ni Kuya Yang. Kahit magsanib puwersa tayong dalawa, hindi masyadong mataas ang tsansa na manalo. Hindi katakataka na nagawa ni Yang Fengyi na maging master ang palasyo ng ganito. Mukhang hindi talaga madali. Panipi. Nakita na natin ang tunay na lakas ni Yang Fengyi sa labanang ito. Gayunpaman, pagkatapos ng labanang ito, tinatayang ang katayuan ni Brother Yang sa daming mansion, ito ay magiging ganap na matatag. Ang mga mukha ng apat na magkakapatid ng pamilyang Chen ay nagpakita ng napaka-solemn na mga ekspresyon. Pinago ni Yang Feng ang kanyang katawan na parang kampana, at hindi napigilan. Ang mga bakal na tinidor ay nakakuros, at siya ay hindi magagapit. Ito imposible para kay Jiang Chen na makipaglaban sa kanya. Welcome, mukhang mas malakas kaysa sa inaakala ko. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen, at ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay ay tumaas patayo at paalang, dumidiin sa kawalan. Ang kapangyarihan ng espada ay 900 talampakan, tumagos sa kalangitan at sa lupa. Si Yang Fengyi ay mabangis na nakikipaglaban, umaatungal na parang kulog, at ang dalawang tao ay nag-intertwine sa isang iglap. Ang kawalan ay naging lubhang madilim, at ang mga ulap ay siksik. Ang malakas na tunog ay dinig na walang katapusan, niyanig ang langit at lupa. Ang mga sinaunang puno at bato sa loob ng 10 milyang radius ay agad na naging pulbos. Ang labanan sa pagitan ng kalahating hakbang na nebula-level powerhouse ay talagang nakakatakot at mahirap bantayan. Si Jiang Chen ay kalmado at hindi nagmamadali, ang kanyang swordsmanship ay napakalmado at walang pakiramdam ng pang-aapi, ngunit sa kabilang panig, sinubukan na ni Yang Fengyi ang kanyang makakaya, at ang 9 na talampakang bakal na tinidor sa kanyang kamay ay hindi nakaharang kay Jiang. Ang sword intent talaga ni Chen. Para kay Yang Fengyi, ang taong ito ay parang isang umaalon na mabangis na hayop na hindi niya mapaglabanan. Ang hindi niya inaasahan ay ang lakas ng dalawang tao ay dapat na halos pareho, ngunit siya ang sumasakop sa ganap na tuktok. Ang sarili niyang siyam walang silbi ang foot steel fork, at natalo siya ng Tianlong sword ni Jiang Chen. Naging sobrang nakakatawa ang eksena. Ang orihinal na pinaghihinalaan ni Yang Fengyi ay one-sided, at ito ay talagang natanto, ngunit ito ay nabaligtad. Natigilan din ang magkakapatid na pamilya Chen. Teka, paanong si Yang Fengyi, na napakatatag sa kanyang panunumpa ngayon, ay pinilit na ngayon ni Jiang Chen na mawala ang kanyang takbo at maging pasibo. Ito, hindi matatalo si Kuya Yang, di ba? Paano magiging malakas ang lalaking ito? Mahirap sabihin, pero hindi pa nagsasalita si Kuya Yang, kaya dapat kayanin niya, at siya rin. May pulang apoy na mammoth. Ito ay tunay na ang kalahating hakbang na antas ng nebula ay hindi gaanong mas masama kaysa sa atin, 2 laban sa 1, dapat ay napakalma. Bago pa matapos magsalita si Chen Xiaonan, gaya ng inaasahan, ang Red Flame Mammoth ay nakagawa na, sumali sa labanan. Magdusa ka ng kamatayan. Kinagat ni Yang Fengyi ang kanyang mga ngipin at nilabanan muli si Jiang Chen, isa sa likod ng isa na may pulang apoy na mammoth. Gayunpaman, ang katawan ni Jiang Chen ay muling nagparamdam sa kanya na nalagutan ng hininga. Ang anino ng espada ay parang hangin, na tumatagos sa kalangitan,
si Jiang Chen ay isa laban sa dalawa, ngunit siya ay ganap na walang takot. Sa oras na ito, ang borderless sword ay nagsimulang gumamit ng kaunting kapangyarihan. 3 point of strength lang ang ginamit ko, at hindi mo na kayang pigilan pa. Mukhang ordinaryo na ang mount mo. Sinadya ni Jiang Chen na magalit at namutla ang mukha ni Yang Fengyi. Kahit na may basbas ng sariling bundok, silang dalawa ay palakas ng palakas ang pananalakay, ngunit sa huli, hindi pa rin siya makatakas sa pagpapahirap ng kapalaran. Si Jiang Chen ay parang isang Diyos na dumarating sa mundo at binigyan si Yang Fengyi ng isang malakas na sampal sa mukha. Ang mukha ni Yang Fengyi ay namumutla at nagalit. Nawalan na siya ng katwiran. Paulit-ulit siyang umatake, ngunit sa huli ay mahigpit siyang nakulong, sa dilema sa ulan ng mga espada, at ang kanyang pulang apoy na mammoth ay natatakpan na ng mga sugat. Hindi ka pa kumikilos. Lahat ba kayo nanunood ng palabas? Galit na tinig ni Chen Xiaodong ang kanyang tatlong kapatid. Tila kikilos silang tatlo kung tutuusin. Akala niya noong una ay si Yang. Kakayanin ito ni Fengyi mag-isa, ngunit ngayon ay nakita na niya ang halika. Ang taong ito ay wala sa kanyang pag-iisip. Masyado nilang tinansya ang lakas ni Yang Fengyi at minamaliit ang mga pamamaraan ni Jiang Chen. Gawin mo. Patayin ang halimaw na ito, at hindi tayo dapat mag-iwan ng anumang imbitasyon. Hindi magiging madali para sa atin na mahuli siyang buhay. Matigas na sabi ni Chen Xiaodong. Matagal na siyang nagmamasid sa gilid. Ang talino ni Jiang Chen ay ang espada, sobra talaga. Kakaiba. Walang makakasira sa kanila patayo at paalang. Ang lakas ng borderless sword ay tuluyang dumurog sa kanila, nag-iwan sa kanila ng walang puwang para makahinga. Ang pagsasama ng apat na magkakapatid ay nagbigay ng ginhawa kay Yang Fengyi. Bagamat alam na alam niya ang kanyang sitwasyon, kung magpapatuloy ito, wala na siyang pagkakataon. Tanging sa pagtutulungan ng apat na magkakapatid ay makakatakas siya. Kung hindi man, siya ay mahigpit na nakulong sa pagiging eskrimador ni Jiang Chen, mukhang simple, ngunit sa katunayan ay wala siyang kapangyarihang lumaban. Go all out and never leave him any chance. Kill without mercy. Galit na si Yang Fengyi. Sa panahon ng labanan, desperadong nakipaglaban siya. Nakita rin ni Chen Xiaodong at ng iba pa ang kapangyarihan ni Jiang Chen, sa oras na ito, ganap na silang lumaban. Nawalan sila ng pasensya sa una. Kung gusto nilang patayin ang halimaw na ito, magagawa lang nila ito ng mabilis. Si Jiang Chen ay puno ng kumpiyansa. Sa isa laban sa 6, hindi siya dehado. At saka, sa oras na ito, siya ang nagkusa na simula ng counterattack mode. Ngayon, sa wakas ay turn ko na. Tapos na ang laban mo. Malamig na ngumiti si Jiang Chen, puno ng mataas na moral at pagpatay ang kanyang mga mata. Mula sa sandaling ito, dapat kayong lahat ay mamatay. Ang walang hangganan na espada ay muling tumawid sa kalangitan, kasama ang dagandong ng mga dragon at tigre. Ang espada ay hindi nabahira ng dugo, ang espada ay hindi nabahira ng dugo, at ang espada ay tahimik. Sa isang iglap, the borderless sword, libu-libong mga espada ang nagkaisa, nilaslas si Yang Fengyi at iba pa. Lahat ay natakot at ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa iyong mga panaginip, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Sa iyong sariling lakas, hindi mo maisip na alisin ang mga palad ng ating mga kapatid. Galit na sigaw ni Chen Xiaodong, at pinaputok ni Yang Fengyi ang kanilang mga busog sa kaliwat kanan. Parehong ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para lapitan si Jiang Chen, pagharap sa borderless sword ni Jiang Chen, lumaban hanggang kamatayan ng walang takot. Sila ay gumawa ng mahusay na pagsisikap sa isang hakbang, at pagkatapos ay nabigo ng 3 beses. Sila ay kumilos sa isang mabilis na hakbang, at hindi sila dapat umatras ngayon, kung hindi, sila ay matatalo na parang bundok. Ginamit ng apat na magkakapatid na Chen Xiaodong ang lahat ng kanilang mga pamamaraan at ginawa ang lahat. Sila ay walang takot sa harap ng pagiging espada ni Jiang Chen. Mula ngayon, ang larong ito ng pagkubkob ay tunay na pumasok sa buhay at kamatayang pakikibaka. Lahat sila ay mga half-step nebula level expert, bakit mas mahusay si Jiang Chen? Hindi kumbinsido si Yang Fengyi, at ang magkapatid na Chen Xiaodong ay lalong hindi nasisiyahan. Nangako silang kaladkarin si Jiang Chen sa tubig. Dapat mamatay ang taong ito,
Kung hindi, kung lalabas sila ngayon, maaari silang maging immortal. Ngunit ito lamang ang kanilang pagnanasa, paano papayag si Jiang Chen? Sa sandaling iyon, hinawakan ni Jiang Chen ang Tianlong sword sa kanyang kamay at tumawid sa liuhe gamit ang kanyang sariling lakas. Ang borderless sword ay hindi magagapit. Wala silang paraan upang harapin ito. Sa isang labanan ng parehong antas, hindi sila kalaban Jiang Chen. Bukod dito, napakalaki nila ng napakalakas na lakas. Walang pagkakataon. Hindi rin naniniwala si Yang Fengyi na ang lakas na ipinagmamalaki niya ay napaka-vulnerable sa harap ni Jiang Chen. Ito ang magiging panghabang buhay niyang bangungot. Noong nakaraan, naisip ni Yang Fengyi na siya ang talagang nangunguna sa mga kalahating hakbang na nebula-level powerhouses, at walang magseseryoso sa kanya, lalo na kapag mayroong isang pulang apoy na mammoth, kaya siya ay ganap na walang prinsipyo at naisip na siya ay kalahating hakbang lamang. Ang kisame ng lakas para sa isang powerhouse sa antas ng nebula. Ngayon lang niya talaga naintindihan kung gaano katawa ang ideya niya. Sa harap ni Jiang Chen, para siyang bata na walang magawang lumaban. Kahit nakasama ang apat na magkakapatid sa pamilyang Chen, ang sitwasyon nila medyo mahirap din. Ang borderless sword ni Jiang Chen ay airtight. Maaari itong umaban, umatras o dumpensa. Pareho itong nakakasakit at nagtatanggol. Ganap nitong tinalo ang anim sa kanila nang walang kakayahang lumaban. Kahit na alisin niya ang desperadong poster ni Sub-Uro, siya pa rin sa malalim na problema. Sa loob nito, hindi ko maalis ang aking sarili. Natuklasan din ng apat na magkakapatid na lalaki ng pamilya Chen, na parehong nasa half-step nebula level, ang agwat sa pagitan nila ni Jiang Chen. Kahit na isa laban sa anim, walang pagkakataong manalo. Si Jiang Chen ay parang isang walang kapantay na bayani, ang tibak ay tumatawid, hindi magagapit. Sword 31. Sword 32. Sword 33. Ang lakas ng espada ay nagulat sa mga tao 100,000 milya ang layo, at ang liwanag ng isang espada ay nagpalamig sa 14 na estado. Ang pagtutulungan sa pagitan ng borderless sword at Jiang Chen ay matagal nang walang kapintasan. Sa pagkakataong ito, 6 na tao ang binugbog hanggang sa duguan ang ulo. Ang lakas ng espada ay naging walang pagtatanggol sa kanila, tulad ng mga kutsilyong yelo na nahuhulog mula sa langit. Ang Dogwang Talam ay gumawa ng anit ng lahat, manhid. This guy is too strong. We seems to be no match for him. Panipi. Kahit na, pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang kumapit. Hold on. Panipi. Ang mga mukha ng apat na magkakapatid na lalaki ng pamilya Chen ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Marangal, ang kanyang mga hakbang ay mahirap, medyo masakit, at bawat hakbang ay isang paghihirap. Si Jiang Chen ay parang namamasyal lang. Ang 6 na taong ito ay parang ang kanyang mga tropa sa pagsasanay, walang kahirap-hirap. Panahon na para tapusin. Si Jiang Chen ay walang pasensya na magpatuloy sa pakikipaglaban sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi isang banta sa kanyang kaligtasan. Gusto lang niyang patayin ang mga taong ito sa lalong madaling panahon at alisin ang kanilang mga buntot, dahil ayaw niyang maging sinunod lahat ng oras. Ibigay mo silang lahat sa akin. Tuldok. Go to hell. Panipi. Galit na galit si Jiang Chen at ang lakas ng kanyang espada ay parang hangin. Naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Lahat silang 6 ay napaatras. Hindi sila nakalaban. Malubhang nasugatan at umatras. Lumipad sila pabalik, nahulog sa loob, piraso, at tumama sa mga bundok at kagubatan. Labis na nahihiya. Isang bangkos ng basura, gusto mo pa akong patayin. Wishful thinking. Panipi. Tumalon si Jiang Chen at itinutok ang kanyang espada sa 6 na tao. Nawala na ni Yang Fengyi at ng iba pa ang kanilang unang pagmamataas, at ang kanilang mga mukha ay puno ng solemnidad at kaunting gulat. Ngayon sila ay ganap na pinigilan ni Jiang Chen. Panipi. Ngayon, alam mo kung sino ang malaki at maliit na hari. Panipi. Ngumisi si Jiang Chen at mapang-asar na sinabi. Ang mga taong ito ay lubos na nabigla sa kanya. Si Jiang Chen ay naglakad ng sunod-sunod. Sa oras na ito, naramdaman na ni Yang Fengyi ang nakakatakot na pagpatay na intensyon kay Jiang Chen. Chen Jiang, huwag kang gumawa ng isang pagkakamali, kung papatayin mo ako, siguradong hindi ka makakatakas. Lahat tayo ay taga-daming mansion. Kung matalino ka, umalis ka dito.
Kung hindi, siguradong hindi ka bibitawan ni Daming Mansion. Panipi. Namutla ang mukha ni Yang Fengyi. Sa oras na ito, talagang natatakot siya sa kanyang puso, ngunit napakahiyang lumuhod at humingi ng awa. Paano niya magagawa ang ganoong bagay ng may habang buhay na katanyagan? Ngunit habang siyang malalim ang iniisip ni Fengyi, ang pamilya Chen ang apat na magkakapatid na sina Chen Xiaodong, Chen Xiaonan, Chen Xiaobei, at Chen Xiaoxi, ay nakaluhod na sa harap ni Jiang Chen, nakapila ng maayos sa isang hilera, puno ng pagsisisi ang kanilang mga mukha. Senior Chen Jiang, wala kaming intensyon na saktan. Sa pagkakataong ito, dahil talaga sa ayos ng Panginoon ng palasyo kaya kami nanggugulo Senior. Pakiusap bitawan mo kami, Senior. Panipi. Oo, Senior, hindi na ulit kami magiging kalaban. Sabi nga, may kabutihan ang Diyos sa magandang buhay. Please help me, Senior. Tiyak na magpapasalamat kami. Senior, kahit patayin mo kami, hindi makakatulong. Ang tunay na banta sa iyo ay ang Panginoon ng Daming Mansion, at sumusunod lang kami sa utos. Panipi-panipi. Nakautaw kami sa iyo, Senior Jiang Chen, pakiusap. Magpakita ng awa. Ang apat na magkakapatid na lalaki ng pamilya Chen ay naiintindihan ng mabuti ang kasalukuyang mga pangyayari kaya ang mukha ni Yang Fengyi ay naging sobrang pangit. Sa oras na ito, isang paghatol ang ginawa. Noong una ay gustong gamitin ni Yang Fengyi ang reputasyon ng Daming Mansion para itaboy si Jiang Chen, ngunit sinong mag-aakala na ang apat na bastos na ito ay hindi kasiya siya. Bago pa man mabigkas ang kanyang mga masasakit na salita, ang apat na mahihinang ito ay yumuko na kay Jiang Chen. Nang ikaw ay bumaba ka, gagawin mo ang lahat para mabuhay. Ikaw, kayong mga basura. Sigaw ni Yang Fengyi, ngunit para sa apat na magkakapatid na lalaki ng pamilyang Chen, ang buhay ay mas mahalaga kaysa anupaman. Sok, 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 I really didn't expect that you are to ununited. Sabi mo maganda kung lumuhod ka at magmakaawa sa akin. But you are so backbone, and I like people with backbone. Ang mga ganyang tao dapat ay gusto kong mamatay ng masigla, kaya napagpasyahan ko na ngayon, kailangan mong mamatay. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ngunit hindi na makangiti si Yang Fengyi sa kanyang mukha. Chen Jiang, hinihingi mo ang sarili mong kamatayan. Galing ako sa Daming Mansion. Kung gusto mo akong patayin, siguradong hindi ka pakakawala ng Daming Mansion. Huwag mo akong patayin, hindi. Nagngangalit si Yang Fengyi sa kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay mabangis, ngunit sa oras na ito. Ang mga mata ni Jiang Chen ay lubos na determinado. Ikaw ang pinakamatigas ang ulo noon. Hinding-hindi kita hahayaang sumuko at mamatay. Paanong ang isang tao ay mabubuhay sa langit at lupa at mabubuhay sa depresyon sa mahabang panahon? Tama ang iyong ginawa. Ang iyong kamatayan ay magiging mas masigla, at iwan ang iyong pangalan sa kasaysayan. Pagdating ng panahon, tiyak na itatala ng Daming Mansion ang napakagandang tagumpay na ito para sa iyo. Mukhang seryoso si Jiang Chen. Ang mukha ni Yang Fengyi ay napakapangit, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Naglakas loob akong patayin ang pangatlong Young Master ng Daming Mansion, ikaw, isang munting bantay. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang espada at ibinagsak ito, tumalsik ang dugo ng 7 talampakan. Sa isang iglap, ang apat na magkapatid ng pamilya Chen nagulat ang lahat, at nang tumingin sila kay Yang Fengyi, nawawala ang kanyang ulo. Senyor, huwag mo kaming papatayin, huwag. Oo, Senyor, handang pagsilbihan ka ng apat naming kapatid. Panipi. Senyor, maawa ka. Ang apat na magkakapatid sa pamilya Chen, kasama walang kapantay na punanibik sa kanilang mga mata, makitang si Yang Fengyi ay namatay ng napakalungkot, na may tumalsik na dugo at nagkahiwalay ang mga katawan, ang kanilang mga puso ay lubos na nabalisa at hindi nila maisip na si Jiang Chen ay napakalupit. Malakas at walang takot sa kapangyarihan, ginawa nitong si Jiang Chen na tuluyang mawala ng anumang intensyon na lumaban ang apat na kapatid ng pamilyang Chen. Kailangan ko ng mensahero, ngunit sapat na ang isa. Kaya, kung mabuhay ang isa sa inyong apat, masisiyahan ako. Ano sa palagay mo? Ngumiti si Jiang Chen. Ang mga mukha ng apat na tao ay mapatla at hindi makapaniwala. Gusto ni Jiang Chen na magpatayan sila.
Hindi ba ito naging dahilan upang magkalaban ang kanilang mga kapatid? Ang apat sa kanila ay malinaw na alam sa kanilang mga puso na si Jiang Chen ay gustong patayin sila para lamang sa kanilang mga iniisip, ngunit kung ito ay magpapatuloy, isa lamang sa kanila ang makaliligtas. Para sa apat na magkakapatid, ito ay isang malaking kalungkutan. Ngunit nabigo ang misyon, at ito ang tanging pagkakataon upang mabuhay. Nilibot ng mga mata ni Jiang Chen ang lahat. Sa ganitong paraan lamang nila mararamdaman ang sakit ng pangangaso. Gusto siyang patayin ng apat na tao na ito, ngunit hindi nila inaasahan na sa huli ay magiging mga kagamitan niya sa pagpatay. Palaging papatayin ng mga tao ang mga mamamatay tao. Walang awa si Jiang Chen. Para tretuhin ang mga masasamang tao, mapaparusahan mo lang sila sa pamamagitan ng pagiging mas masama kaysa sa kanila. Sa ganitong paraan mo lang sila mapaparusahan. Utot ka, hinding-hindi tayo gagawa ng paraan para patayin ang mga kapatid natin. Kung gusto mong mamatay tayo, pumunta ka dito. Kahit tayong apat na magkakapatid ay mabubuhay at mamamatay na magkasama, hindi tayo otres. Kahit mamatay tayo, tayo ay mamatay. Hong Zuang, huwag mo na kaming isipin na ipahiya. Galit na sabi ni Chen Xiaobei, pinandilatan ng mata si Jiang Chen. Biro lang ang makitang magkapatid ang kanilang mga kapatid, ngunit hinding-hindi gagawin ni Chen Xiaobei ang ganoong bagay. Oo, sabay tayong apat na nabubuhay at namamatay. Hindi mo maiisip na hiwalayan ang mga kapatid natin. Si Chen Xiaoxi ay mayroon ding mapagmataas na mukha. Namatay siya ng maayos at hindi nawalan ng kabuluhan ang kanilang pagkamatay. Kaming apat ay napakalapit sa isa't isa kapag weekdays. Kung gusto mong gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan, lubusan mong nililinlang ang iyong sarili at ang iba. Itinuro ni Chen Xiaobei si Jiang Chen at sumigaw ng mahigpit. Ngunit sa sumunod na segundo, ang hindi inaasahan ni Chen Xiaobei ay sasaksakin siya sa likod ng puso ng kanyang pangalawang kapatid na si Chen Xiaonan. Tumalsik ang dugo at namatay siya. Ikalawang kapatid, baliw ka. Panganay na kapatid, ikaw. Si Chen Xiaoxi ay hindi rin makapaniwala. Ang panganay na kapatid na lalaki, si Chen Xiaodong, ay nabasag din ang kanyang mga panloob na organo gamit ang isang palad. Chen Xiaoxi at si Chen Xiaobei ay nananaginip. Walang sino man ang makakaisip na sila ay mamamatay sa kamay ng kanilang sariling mga kapatid, ang pinakamalapit na magkakapatid na umaasa sa isa't isa para sa buhay at kamatayan. Si Jiang Chen ay hindi nakaramdam ng kakaiba, dahil alam niya na ang apat na taong ito ay tila ibang-iba sa isa't isa. Ang bawat isa ay may kani-kanyang pinakamadilim na panig, at lahat ay gustong mabuhay. Bagamat si Chen Xiaobei at Chen Xiaoxi ay handa ng mamatay. Maghanda, pero halatang hindi pa handa sina Chen Xiaodong at Chen Xiaonan. Ayaw nilang mamatay dito. Kuya, ikaw, ikalawang kapatid. Nagkatinginan sina Chen Xiaodong at Chen Xiaonan, ang kanilang mga mata ay mukhang sobrang komplikado, alam nilang lahat na kapag noong pinatay nila ang kanilang mga kapatid, natalo na sila, ngunit wala silang pagpipilian. Mabubuhay lamang sila kung isang tao ang magiging mensahero, kaya isang tao lamang ang mananatili sa pagitan ni Chen Xiaodong at Chen Xiaonan. Pinatay nila ang kanilang mga kapatid kapag sila ay higit na nagtiwala sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi nila mapapatawad sa kanilang sarili sa kanilang mga puso, ngunit upang mabuhay, ang lahat ay katumbas ng halaga. Boss, alam mo na isa lang sa atin ang makakaligtas. Talagang binaygo mo ako. Tinitigan ni Chen Xiaonan si Chen Xiaodong at sinabing na may malungkot na mukha. Talaga, mag-usap na lang tayo. Gusto mong mabuhay, at gusto ko ring mabuhay. Walang masama sa sinuman. Huwag kang mimentas ng iba. Ngumisi si Chen Xiaodong. Bilang panganay na kapatid, hindi mo ba ako pwedeng paalisan kahit minsan? Sabi ni Chen Xiaonan na may komplikadong mga mata. Bilang nakababatang kapatid, hindi mo ba kayang respetuhin ang mga nakatatanda sa iyo? Hindi makapagtalo ang dalawa, ni isa man sa kanila ang pumapayag na umatras. Sinamantala niya ang mga ito at inalis ang dalawa sa kanila, ngunit ang isa sa kanila ay nakatadhana na maput dito. Then let me see the truth, right? Ngumiti si Jiang Chen at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. This is human nature, this is the human heart. When they are most desperate, they can devour their own conscience. No one can survive but them batong panulok.
Gusto kong mabuhay. Tinitigan ni Chen Xiaodong si Chen Xiaonan, ang kanyang nakababatang kapatid, na may nagbabagang mga mata. Sa kritikal na sandali, maaari lamang niyang talikuran ang pagkakaibigan ng magkapatid. Isa lamang sa kanila ang maaaring maging mensahero. Patayin! Malakas na sigaw ni Chen Xiaodong. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay parang palaso na umaalis sa tali, at buong lakas siyang pumunta kay Chen Xiaonan. Kilalanin ang iyong sarili at ang kalaban, at hinding-hindi ka matatalo sa 100 laban. Alam na alam ni Chen Xiaodong ang mga kahinaan ni Chen Xiaonan, at siya ang panganay na kapatid, kaya napakabilis niyang nilapitan ang mga kahinaan ni Chen Xiaonan. Ang puso ni Chen Xiaonan ay nabigla. Muling nagtamaan ang dalawa, walang awa man lang, kung magkapatid daw ang magpatayan, isang tao lang ang mabubuhay, at mas malupit pa sila sa kalaban. Ito ang laro ng tao. Nakaupo si Jiang Chen sa bundok at pinanood ang tigre na nakikipaglaban na may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Sa oras na ito, sinamantala ni Chen Xiaodong at tuluyang dinurog si Chen Xiaonan. Kung tutuusin, kilalang-kilala niya ang kanyang kapatid, at halatang palaging si Chen Xiaonan ay sa huli, bagamat puno ng galit at kawalan ng kakayahan ng kanyang puso, personal pa rin siyang pinatay ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa sandaling iyon, si Chen Xiaodong ay nakatitig ng walang laman sa kanyang kapatid na pinatay niya. Siya ay labis na nasasabik sa kanyang puso. Sa nagliliyab na mga mata, lumuhad siya sa isang tuhod at tumingin kay Jiang Chen. Senyor, napatay ko na silang lahat, pwede mo na ba akong bitawan ngayon? Napatingin si Chen Xiaodong kay Jiang Chen nang may matinding pagmamadali. Sa oras na ito, ang buhay o kamatayan niya ay nakadepende sa iniisip ni Jiang Chen, kaya wala na siyang choice, maaari lamang sundin ang pamamaraan ni Jiang Chen at pumatay ng maraming tao hanggat gusto niya, hanggat maaari siyang mabuhay. Talagang delikado ang isang katulad mo. Maaari mo pang patayin ang sarili mong mga kapatid. Talagang hinahangaan kita nito. Ano pa ba ang hindi mo kayang isuko? Hahaha, malamig na sabi ni Jiang Chen. Tuldok. Kung gusto mo akong patayin, hahayaan kitang magpatayan. Reincarnation ito. Panipi. Senyor, hindi mo ba sinabi na isa lang ang mabubuhay? Senyor. Sabi ni Chen Xiaodong na may pagsusumamo sa mukha. Kung gayon, depende ito kung tapat ka o hindi. Sabi ni Jiang Chen. Susunod ako sa utos ng aking mga nakatatanda ng walang pag-aalinlangan. Yumuko si Chen Xiaodong kay Jiang Chen sa lupa. Gaano kalakas ang iyong Panginoon sa palasyo? Tanong ni Jiang Chen. Nebula level 3rd level sky, sobrang nakakatakot ang kanyang lakas. Kung gusto niya tayong patayin, maaari niya tayong patayin sa isang pag-iisip lang. Hindi man lang niya kailangan gumawa ng aksyon. Sa isang tingin lang, magagawa na natin, matigilan ka at mamatay, sabi ni Chen Xiaodong na may halong takot. Si Jiang Chen ay huminga ng malamig na hangin, sumimangot, at ang kanyang mukha ay naging sobrang solemn na. Sa oras na ito, malamang na siya ay medyo masyadong kumpiyansa. Ang master ng daming palas ay sobrang nakakatakot. Ano man ang mangyari, dapat protektahan ni Jiang Chen ang kanyang sarili. Kung talagang makatagpo siya ng ganoong tao, alam ni Jiang Chen na tiyak na mamamatay siya ng walang libingan. Ang daming mansion na ito ay talagang hindi simple. Narinig ko na may panuntunan sa iyong Dark City na hindi maaaring makialam ang mga powerhouse sa antas ng nebula sa mga gawain ng mga powerhouse sa antas ng nebula. Totoo ba ito? Sabi ni Jiang Chen. Talagang may ganoong tuntunin. Masyadong malakas ang mga powerhouse sa antas ng nebula, kaya walang sinuman ang pinapayagang makialam sa mga ordinaryong puwersa ng pamilya Chen. Ito ay ganap na tulad ng pagpatay ng manok at tupa. Ito ay hindi pareho sa lahat. At saka, nebula ang mga level powerhouse sa pangkalahatan ay may ang kanilang kapangyarihan, pati na rin ang kanilang sariling dignidad, ay tiyak na hindi aatake sa mga ordinaryong taong antas ng bituin. Gayunpaman, maraming taon na ang nakalipas, nagkaroon din ng insidente kung saan ang isang master mula sa ibang daming mansion, isang nebula level na powerhouse, dahil siya ay niloloko, pinatay niya ang isang tao mula sa 9th level stellar heaven sa galit, at pinarusahan ng Dark City. Tila siya ay nakulong sa Dark Prison sa loob ng 10,000 taon. Ang miserableng sitwasyon ay medyo nakakatakot. Mula ngayon, walang maglalakas loob na kumilos laban sa mga ordinaryong tao.
Paulit-ulit na sinabi ni Chen Xiaodong, alam niya ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Kahit na ayon sa sinabi ni Chen Xiaodong, hindi dapat kumilos ang master ng daming palas laban sa kanya. Kung hindi, malamang naparusahan siya ng Dark City. Kung ganoon, malamang na ang buong daming palas ay parusahan. Dahil nadawit sa pang-aapi ng Prison of Darkness sa loob ng 10,000 taon, may isip na walang gustong makulong, lalo na ang pinakamalakas. Ang pinakaaasam nila ay kalayaan, kalayaang walang bahid. Parang walang gaanong tao sa daming mansion na nananakot sa akin. Nag-isip sandali si Jiang Chen. Kung gayon, wala nang silbi kung hahayaan kitang bumalik. Biglang itinaas ni Chen Xiaodong ang kanyang ulo at sabik na tumingin kay Jiang Chen. Senyor, dapat mong sabihin ang sinasabi mo, pakiusap ko. Lumuhod si Chen Xiaodong hanggang sa dumudugo ang kanyang ulo, at ang pag-asa sa kanyang puso ay hindi dapat masira. Dapat kaya kong tuparin ang aking salita. Hindi mo kailangang mamatay. Kapag bumalik ako sa oras na ito, sasabihin ko sa iyong tinatawag na Palace Master na kung mayroon kang kakayahan, magpadala ng mga tao upang habulin ako. Halika at patayin isa, halika dalawa, at papatayin ko silang dalawa. Ikinumpas ni Jiang Chen ang kanyang kamay, at si Chen Xiaodong ay nagmamadaling umatras na parang nabigyan siya ng amnestia, na may excitement na nakasulat sa buong mukha niya. Ang dahilan kung bakit pinakawalan ni Jiang Chen si Chen Xiaodong ay dahil matutulungan niya itong ipaalam sa kanya. Ang daming mansion na ito ay dapat nagalit sa kanya, at ang pagpatay sa napakarami sa kanyang mga tao ay isang ganap na insulto sa kamahalan ng kanilang daming mansion. Kung tutuusin, maaari itong maging naisip. Si Jiang Chen ay palaging isa na hindi nakakasakit ng iba maliban kung sinasaktan nila ako, ngunit ngayon ang daming mansion at ang kanyang sarili ay nakakulong na sa isang away, sa kanya, ang ganitong kahihiyan ay mapapalitan ng natatakot akong walang sinuman ang makakapagpagaan. Dahil gusto mong maglaro, magsaya ka lang. Dahil ang Nebula level na powerhouse ay hindi maaaring kumilos, kung gayon hanggat nasa Dark City ka pa, hindi ka niya mapapatay. Kapag umalis ka sa Dark City, ito ay sarili mong negosyo. Pagkatapos ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataong kumilos. Bago iyon, magagawa lamang ito ni Jiang Chen para sa kapakanan ng kaligtasan, ngunit kung hahabulin mo ako at bugbugin, hindi ko ito gagawing madali para sa iyo. Sa larong ito ng buhay at kamatayan, alam ni Jiang Chen na wala siyang pagpipilian. Dahil nagsimula na ito, dapat siyang manalo. Tuldok 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 tuldok. Red Tiger Daming Mansion. Si Chen Xiaodong ay nagmamadaling bumalik sa daming mansion na halos walang tigil. Sa madilim na lungsod, mayroon ng hindi mabilang na mga pares ng mga mata na nanunood, at kahit na maraming puwersang laban sa Chio daming mansion ay nanunood din. Napatay ang ikatlong Young Master. Ito ay hindi maliit na bagay. Ang daming mansion ay nagpadala ng 5.5 nebula level na mandirigma upang habulin at harangin ang mamamatay tao, ngunit isa lamang ang bumalik, at siya ay nasa napakahiyang estado pa rin kaya tumingin siya, malubhang nasugatan. Mukhang ang mga masters ng Red Tiger Daming Palace ay wala ng iba kundi ito. Kung titingnan ang pag-uukay ni Chen Xiaodong, malaki ang posibilidad na siya ay nabalian. May tumawa ng palihim. Maging ang mga puwersa sa madilim na lungsod ay hindi lahat ay gawa sa bakal. Ang mga ito ay masalimuot at masalimuot. Kung saan may mga tao, may mga ilog at lawa. Walang airtight wall sa mundo. Hindi nagtagal at kumalat ang balita sa Dark City, naging paksa ng usapan ng maraming tao pagkatapos ng hapunan. Kasabay nito, ang kamahalan ng Red Tiger Daming Mansion tiyak na makakatanggap ng maraming kritisismo mula sa mga tao. Nang muling lumitaw si Chen Xiaodong sa Jiuhua Palace, ang kanyang nahihiya na hitsura ay naging sanhi ng kalumbayan sa mukha ni Chen Hacheng. Hindi na kailangang mag-isip ng labis, ang mga taong ito ay dapat patay na lahat. Tatlong kapatid man ng pamilya Chen o Yang Fengyi, karamihan sa kanila ay nasa panganib. Anong nangyayari? Tinitigan ni Chen Hacheng si Chen Xiaodong, ang kanyang mga mata ay parang mga punyal. Sa audience, 12-12 mga half-step na Nebula level master ang bumubulong sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, maaaring mas malaki ang usapin kaysa sa huling pagkakataon. Madali bang nahulog si Yang Feng sa gulo? Hindi na masasabi, 9 sa 10. Karaniwang mayabang si Yang Fengyi.
Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang kalaban. Panipi. Oo, ngunit 3 sa 4 na magkakapatid na lalaki ng pamilya Chen ang nawalan din ng buhay. Natatakot ako na ang bagay na ito ay mahirap hawakan. Maraming tao ang nagnanakaw, bumubulong, kahit walang sinabi si Chen Xiaodong, halos mahulaan ito ni Chen Hacheng, ngunit hindi siya maaaring sumuko hanggang sa marinig niya ng personal ang mga salita ni Chen Xiaodong. Paumanhin, Palace Master. Nabigo si Chen Xiaodong na patayin ang halimaw na ito, na ikinadismaya ng Palace Master. Kaming 5, maliban sa akin, lahat, ay pinatay lahat sa kamay ng halimaw na ito. Chen Xiaodong pagkatapos. Sabihin na, hinihingal ang buong audience. Bagamat nahulaan na nila ang resultang ito, hindi pa rin nila matanggap. Pinalibutan at pinatay ng 5 half-step na Nebula Level Master ang isa, ngunit 4 sa kanila ang napatay sa kabaligtaran. Tila gamulong at gumagapang si Chen Xiaodong, itinapon ang kanyang helmet at armor bago bahagya tumakbo pabalik. Kung ganoon ay may lakas ka pa ring bumalik. Si Chen Hacheng ay sumipa at direktang sinipa si Chen Xiaodong 12 metro ang layo. Huminga ng malalim ang lahat at hindi nang ahas na magsalita. Sa mga oras na ito, alam nila na hinding-hindi nabibitawan ang bagay na ito. Ngayon ay tinatayang hindi lang sila, kundi maraming tao sa buong Dark City ang nakakaalam ng resulta at nahulaan na, ang kanilang wakas ay maipaliwanag ng galit sa mga mata ng Panginoon ng Palasyo. Nagagalit lang ako. Talamak ang halimaw na ito at tinatapakan ang kamahalan ng aking daming mansyon sa ilalim ng mga paa nito. Ngayon, tiyak na papatayin ko siya at hiwa-hiwalayan. Ipapaluhod ko siya sa harap ng puntod ng aking anak magpakailanman at magsisi. Ang dagandong ni Chen Hacheng ay parang dagandong ng dragon, at ang kapangyarihan nito ay napakalakas kaya natakot ang lahat hanggang sa puntong hindi na sila nang ahas na magsalita o huminga man lang. Sino ang handang lumabas upang labanan at hulihin ang halimaw na ito para sa akin? Ipagmalaki ang kapangyarihan ng aking daming mansyon. Galit na pinandilatan ni Chen Hacheng ang mga taong naroroon. Sa sandaling ito, nagkaroon ng walang katulad na katahimikan. Siya ay nag-iisang pinatay ang 4 na masters. Para sa malalakas na lalaki ng parehong antas, ang labanang ito ay hindi madaling labanan. Biglang, lahat ay nasa panganib. Para sa buong daming mansyon, mayroong halos 100 kalahating hakbang na mga eksperto sa antas ng Nebula, ngunit alam ng lahat na ang labanang ito ay dapat na napakahirap at mapanganib. Sa pagkamatay ng 4 na magkakapatid na lalaki ng pamilya Chen at pagkawala ni Yang Fengyi, alam nilang lahat ang kasalukuyang sitwasyon. Natatakot ako na 3 o 5 tao ang talagang hindi makakaharap sa halimaw na ito. Bagamat ang lakas ni Yang Fengyi ay hindi isinasaalang-alang sa mga tauhan, at mga subordinate ng buong daming mansyon, not top-notch, but still very powerful, at least not everyone can bully him, but even he and the 4 brothers of the Chen family hate it when they join forces, which is enough to show that ang lakas talaga ng kalaban. Ngayon ang kamahalan ng daming mansyon ay labis na naapektuhan ni Sun Zhang. Maraming tao ang gustong malaman kung sino ang lalaking ito, ngunit kung talagang mag-aaway sila, hindi nila alam kung ano ang kahihinatnan. Kaya sa oras na ito, maraming tao ang pabulong, ngunit walang tumayo. Kung tutuusin, lahat ay natatakot sa kamatayan, kaya dapat mong ingatan ang iyong sarili sa bagay na ito. Kung ikaw ay talagang mamatay, ang iyong paglilinang ay iaalay sa langit, at ang libu-libong taon ng pagsusumikap ay mawawala ng kabuluhan. Ito ay matatapos ng isang beses at para sa lahat, at ikaw ay mamamatay na walang libingan, na kung saan ay ang pinaka-nakakatakot na bagay. Sino ba naman ang ayaw mabuhay para sa sarili niya kung hindi siya parusahan ng langit at lupa para sa sarili niya? Bagamat miyembro sila ng daming mansyon, alam nilang mas mahalaga ang buhay kaysa sa anumang bagay. Sa sandaling ito, si Chen Hacheng ay sobrang nanlumo din. Sinabi nila na nangangailangan ng 1,000 araw upang bumuo ng isang hukbo ngunit isang maikling panahon lamang upang magamit ito. Gayunpaman, ang kanilang pagluluto ay nagpapahina sa kanya ng labis. Ang mga taong ito ay talagang nakakadismaya. Kung hindi dahil sa mga alituntunin ni Shi Xiantian, talagang gusto niyang patayin ang halimaw na ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na bilang master ng daming mansyon, hinding-hindi niya basta-basta papatayin ang isang mahinang tao.
Hindi lamang siya mapupuna, ang kanilang daming palas ay minamaliit ng iba, at higit sa lahat, kung babalewalay nila ang mga alituntunin ng Sisyantian, sila ay malamang na maparusahan ng husto, kahit na sila mismo ay hindi kayang bayaran ito. I do. Lumabas ang isang payat at nasa katanghaliang gulang na lalaki na may masamang tingin sa kanyang mukha. Okay. You are worthy of being the mainstay of my daming mansion. Hahaha, Lu Shangfeng, hindi mo talaga ako binaygo. Panipi. Nagliwanag ang mga mata ni Chen Hacheng at tumingin siya kay Lu Shangfeng. Ngunit mayroon pa akong hihilingin. Sabi ni Lu Shangfeng sa mahinang boses. Pero hindi mahalaga. Hanggat kaya mong patayin ang halimaw na ito at maipaghiganti mo ang young master, pabayaan ang isang bagay, kahit 10 bagay, hindi ito problema. Tiyak na gagantimpalaan kita ng mabigat. Chenho City with a look of kaluwagan, masasabing binitawan na ni Lu Shangfeng ang kanyang sarili sa oras na ito. Bilang pinuno ng palasyo, nakakahiya kung walang tatayo para suportahan siya sa oras na ito. Medyo natakot ang mga taong ito sa kanilang puso at hindi nang ahas na gumawa ng kahit ano ng basta-basta. Siya ay mahiyain tungkol sa pagkilos, dahil sa takot na siya ay kunin ni Jiang Chen, at ang kanyang kasakiman sa buhay at takot sa kamatayan ay talagang nakakairita. Ngayong si Lu Shangfeng ay lumaban, si Chen Hacheng nakahinga din ng maluwag. Ang aking anak ay isang batang henyo, ngunit pagkatapos ng isang malubhang pinsala, ang kanyang puso ay nasira at nahirapan ang kanyang mga kalamnan at buto na lumaban, kaya't nais niyang humingi sa master ng palasyo ng isang Black Jade discontinuation pill. Sana ang master ng palasyo ipagkakaloob sa kanya. Lu Shangfeng lumuhad sa isang tuhod, na may seryosong tingin sa kanyang mukha. Black Jade intermittent pill. Maraming tao ang nakahinga sa aircon. Hindi ba masyadong open-minded itong si Lu Shangfeng? Black Jade intermittent pill, na nangangailangan ng libu-libong mga mapagkukunan na may pinakamataas na kalidad. Maaaring mabili ang mga bato, at ang supply ay lumampas sa demand. Ang mga ito ay hindi mabibili ngunit hindi mabibili. Maraming tao ang malubhang nasugatan dahil sa digmaan. Ang Black Jade intermittent pill ay maaaring magpahaba ng buhay at magpagaling ng mga pinsala. Maaari kang bumili ng hanggang 6,800 piraso ng top kalidad na mga batong pinagmumulan, na sa kanila ay isang pantasya lamang. Hindi ba masyadong walang utang na loob itong si Lu Shangfeng? Talagang naglakas loob kang humingi ng ganoon kamahal na bagay. Napakaraming origin stones ba ang halaga niya? Ang Pildores ay binili ng isang misteryosong lalaki para sa 5,700 pinakamataas na kalidad na pinagmumulan ng mga bato sa isang iglap, na nagdulot ng sensasyon. Hindi ba? Tandang pananong. Mayaman, pero kung may lakas ka lang. Lu. Marahil ay hindi sisang-ayon sa kahilingang ito, pagkatapos ng lahat ang Black Jade intermittent pill ay talagang hindi kapani-paniwalang mahalaga, at ito ang pinaka-nakakatakot na bagay na maaari itong gumana kahit para sa mga powerhouse sa antas ng nebula. Ang pinakamagandang source stones ay napakahirap makuha. Kahit na may lakas at napakaraming elixir ni Jiang Chen, nakapagbenta lang siya ng higit sa 1,000 sa pinakamahuhusay na source stone. Kaya naman, kitang-kita kung gaano kahalaga ang pinakamahusay na source stones, kahit na mayroong ay marami. Ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay gusto ito ng lahat. Sa makatuwid, halos imposible para kay Lu Shangfeng na umasa sa kanyang sariling kakayahan na bilhin ng Black Jade intermittent pill, kaya inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Chen Hacheng. Tanging ang Panginoon ng palasyo ang makakatulong sa kanya. Ang kanyang anak na lalaki siya ay malubhang napinsala, at ito ay tinatayang hindi ito tatagal ng higit sa 100 taon, kapag naubos na ang langis, dapat siyang mamatay. Kaya ngayon, apurahang kailangan ni Lu Shangfeng ang Black Jade intermittent pill para i-renew ang buhay ng kanyang anak. Sa ganitong paraan lang niya mailigtas ang kanyang buhay. Bagamat alam niyang may mga tigre sa kabundukan, walang pagpipilian si Lu Shangfeng. Saglit na nag-isip si Chen Hacheng, na may time na ekspresyon, at sa wakas ay tumanggo sa gitna ng hindi makapaniwalang mga tingin ng lahat. Biglang nagkagulo ang lahat. Tila galit na galit ang Panginoon ng palasyo sa pagkakataong ito. Ang napakamahal na bagay ay talagang pumayag kay Lu Shangfeng. Paanong hindi ito nakakagulat? Kung ikukumpara, natural na mas nasasabik si Lu Shangfeng. Hanggat kaya niyang patayin ang halimaw na ito,
tiyak na tataas ang kanyang katayuan sa susunod na antas. Hindi na kailangang mamatay ang kanyang anak sa hinaharap, at malamang na mas mahusay siya kaysa sa kanyang hinalinhan, para kay Lu Xiangfeng, isa itong sugal. Pero halata naman na nanalo siya, basta nangako sa kanya ang Panginoon ng palasyo, hindi niya ito pababayaan. Susundan ka namin hanggang kamatayan, Boss Lu. Sa likod ni Lu Xiangfeng, 6 na half-step na Nebula level masters ang namumukod tangi din sa karamihan. Sila, ang Seven Eagles ng Ghost Mountain, ay na-recruit ng Palace Lord noon. Naturally, pareho sila ng galit sa oras na ito at lubos na nagkakaisa. Salamat, mga kapatid. Okay. Hanggat matagumpay kayong nakabalik, gagantimpalaan ko kayo ng mabigat, bawat isa sa inyo ng 1,000 origin stones na may pinakamataas na grado. Sabi ni Chen Hacheng na may malamig na ekspresyon. Nagkaroon ng isa pang pagsabog ng mabilis na paghinga sa gitna ng karamihan, at maraming tao ang sabik na subukan. Sa ilalim ng mabigat na gantimpala, dapat mayroong isang matapang na tao. Nagsimula na silang tuksuhin ng 1,000 best source stones. Maraming tao ang nabuhay ng libu-libong taon at 10,000 taon nang walang yaman ng 1,000 best source stones. Ngunit sa pagkakataong ito, makikita na gusto ng Palace Master para patayin ang kanyang anak. Desperado na siya sa paghihiganti. Ang pinakamahalaga ay dapat mabawi ang kamahalan ng daming mansion. Handa kaming pumunta at tulungan si kapatid na Lu. Ako rin. Guro, handa din akong pumunta. Biglang, mahigit 100 tao ang lumitaw sa paligid ni Lu Xiangfeng. Ngumisi si Chen Hacheng sa kanyang puso. Kumain ng kamatayan, gaya ng inaasahan, ganito pa rin. Sa bigat ng pera, ang mga taong ito ay nagsisimula ng maghanda para gumawa ng hakbang. Mayroong higit sa 20 katao, na maaaring ituring na isang malaking alon ng malalakas na tao. Kung ang mga taong ito ay nais na pumatay ng isang lalaki na kalahating antas ng nebula, tiyak na mahuhuli sila. Okay, magsama-sama kayong lahat, huwag mo akong pababayaan. Umatras. Ikinaway ni Chen Hacheng ang kanyang kamay, at umatras ang lahat. Maraming tao ang nagsimulang maging kampante. Sa oras na ito, tiyak na bumawi sila sa pagkawala. Sa sobrang lakas, ang pagpatay sa isang kalahating hakbang na nebula level na tao ay hindi 1 minuto. Ngunit pagkatapos na mawala ng laman ng bulwagan, tahimik na lumitaw ang 2 figurang nakaputi sa harap ni Chen Hacheng. Palace Master. Bahagyang yumuko ang 2 lalaki, na may mga solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha at malakas na aura, na lubhang nakakatakot. Kung ikukumpara kay Lu Xiangfeng at sa iba pa noon, sila ay ganap na naiiba. Ang 2 taong ito ay mga tunay na pinagkakatiwalaan din ni Chen Hacheng. Hindi kalabisan na tawagin silang kanyang kanang kamay. Maraming bagay na hindi maaaring panghimasukan ni Chen Hacheng ang inaasikaso nilang 2. Sa pagkakataong ito, palagi kong nararamdaman na si Lu Xiangfeng at ang iba pa ay hindi pa rin sigurado sa pagpunta. Ang mga talukap ng mata ko ay kumikibot sa nakalipas na 2 araw, dahil sa takot na magkagulo. Kaya't nagpasya akong palayain kayong 2 ng palihim, upang kaya ko silang pangasiwaan at maging mas matatag. Palagi kong nararamdaman na ang taong ito ay hindi isang simpleng tao. Pinatay niya ang ilan sa aking mga general at pinatay pa ang aking anak. Siguradong babayaran ko siya. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chen Hacheng, na may kasamang mamamatay na hangarin na umaakyat sa langit. Tandaan, kailangan natin siyang paalisan sa madilim na lungsod 500 milya ang layo. Ayokong malaman ng mga patrol na nakikisali ako sa malpractice para sa personal na kapakanan. 500 milya ang layo mula sa Dark City, kahit na pumatay ako, siya, walang sinuman. Ano ang sinabi mo? Oo, Palace Master. Dahan-daang umatras ang 2 tao at naglaho sa daming mansion. Ginawa ni Chen Hacheng ang lahat ng paghahanda. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapatay niya ang halimaw na ito. Ang puot sa pagpatay sa kanyang anak ay hindi mapagkakasundo. Dapat siyang mamatay ng walang libingan. Kung hindi niya papatayin ang lalaking ito, ang reputasyon ng kanilang daming mansion mawawala. Malubha kang masugatan. Ito ay tiyak na hindi makukuha sa magdamag. Ang kamahalan ay minsan mas mahalaga kaysa buhay. Naglakad si Jiang Chen hanggang sa patungo sa Shaokang Mountain. Siya rin ay napakaingat sa kanyang puso.
Gayunpaman, kung gusto niyang maglakad sa paligid ng madilim na lungsod sa kalooban, ito ay magiging napakahirap. Siya ay magiging target ng maraming halimaw at ng pantirya ng pambabatikos ng publiko, kaya isang hakbang lang ang nagagawa niya, umaasa sa lakas ng paa, mabilis na lumapit sa bundok ogre. Hindi kumpiyansa si Jiang Chen na maaari niyang baliwalain ang lahat ng panganib sa paligid ng Dark City. Ang pagiging maingat ay magiging tama. Ang paglalakbay ng 100 milya sa isang araw ay napakabilis. Sa panahong ito, si Jiang Chen ay napakaingat din. Gayunpaman, nang siya ay dumaan sa isang latian, natuklasan niya ang isang kayamanan, isang puno. Ang pinagmulan ng ang yelo at nyebe na mandala ay halos hindi may larawan ng isip at lubhang nakakasindak. Kung si Jiang Chen ay hindi dumaan dito ng hakbang-hakbang, malamang na hindi niya ito mahahanap, at ang kanyang pangunawa ay medyo matalas, para mahanap itong yelong mandala. Ang ganitong uri ng bulaklak ay namumulaklak minsan sa bawat 3,000 taon, namamatay minsan tuwing 3,000 taon, at nalalagas tuwing 3,000 taon. Tanging ang huling buto ng bulaklak ang tunay na diwa. Nabasa lamang ni Jiang Chen ang isang aklat na tinatawag na, mga lihim na salita ng mga espiritual na bagay, noong siya ay nasa Apocalypse Star Territory. Ang mga kondisyon ng paglago ng ice at snow mandala ay lubhang malupit, at kaya nitong sumipsip ng lahat ng aura sa loob ng 100 milya. Qi at ang origin Qi, na ginawang sariling gamit, ay lubhang nakakatakot na pag-iral. Kapag naging mature na, ang origin Qi sa mga buto ng bulaklak ay maaaring umabot sa antas ng nebula. Ang hindi matamo na kapangyarihan ay isang uri ng pinakamataas na kalidad na espiritual na bagay na maaaring gamitin para sa paglilinang o gamitin bilang gamot sa paggawa ng mga elixir. Ito ay halos kasing bihira ng isang balahibo at isang unicorn. Ito ay medyo bihira at ang halaga nito ay maliwanag. Napakalalim ng ice and snow mandala na ito. Kung hindi dahil sa kakaibang pakiramdam ng apoy ng langit at lupa sa kanyang katawan, hindi niya matutuklasan ang mandala ng yelo at nyebe na ito. Kahit na ang isang nebula level na powerhouse ay maaaring hindi magagawa, upang matuklasan ito, dahil ito ay nasa latian, ganap na tinatakpan ng sarili. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganito kagandang bagay dito. Napakaganda talaga. Natuklasan ni Jiang Chen na ang mandala ng yelo ay nasa isang nakatagong siwang ng bato, sa mismong latian. Ang pinakasentro ng lupain. Talagang ito ay sapat na nakatago, ngunit kapag nakilala mo ako ngayon, maaari kang ituring na buhay. Si Jiang Chen ay napakalmado at hindi ito basta-basta, dahil sa napakamahal na bagay, talagang natatakot siyang makatagpo ng ilang tagapag-alaga na halimaw, medyo mahirap ang sitwasyon ko. Ang mga hakbang ni Jiang Chen ay magaan at kasing bilis ng paglipad. Pagkatapos tumawid sa latian, diretso siyang sumugod sa ilalim ng kol ng bundok. Ang mga bato ay talas-talas at puno ng misteryo. Lalong lumiliwanag ang kinang sa mga mata ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makukuha na niya ang kayamanang ito. Sa kayamanan na ito, nagpinuman siya ng mga elixir o nagsasanay sa paglilinang, tiyak na malaki ang pakinabang nito. Hiss! Hiss! Isang matalim na sumisitsit na tunog ang lumitaw sa mga tainga ni Jiang Chen. Lumubog ang puso ni Jiang Chen at natagpuan niya ang isang mahabang puting ahas na may lumilitaw na pattern na parang knot. Sa harap niya, sa puno ng ubas sa distansya, ay isang pares ng tatsulok na mata, tahimik na nakatitig kay Jiang Chen. Umalis ka rito, kung hindi, papatayin kita ng walang awa. Ang mahabang puting ahas ay bumigkas ng mga salita ng tao, at sinalubong nito ang mga mata ni Jiang Chen. Ang lakas ng taong ito ay kalahating antas ng nebula, ngunit si Jiang Chen ay nakaramdam ng labis na takot sa taong ito. Ang lakas ay tiyak na higit pa riyan. Ang mahabang puting ahas na ito, na may napakatalim na mga mata, ay humarap kay Jiang Chen nang hindi man lang nahuhuli. Tila napakaingat nito, dahil alam niyang hindi simple si Jiang Chen, kaya hindi siya agad kumilos, ngunit nanguna, sa pagtatiboy sa kanya. Kung mas malakas ang halimaw, mas matalino ito at alam kung paano timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Kung sakaling lalabanan nito si Jiang Chen, maaaring mas mahirap at masakit, at makakatakas ito sa kamatayan. Kahit na kaya nitong ipanalo ang kalaban sa wakas, ito ay magiging lubhang mapanganib.
Ang isang bagay ay ang mag-alala tungkol sa mga huli. Mukhang gusto mo pang sakupin ang bundok at maging hari. Hindi mo ito teritoryo, bakit mo ako itataboy? Kung hindi ako aalis, ano ang magagawa mo sa akin? Gusto mo bang bigyan ito ng subukan? Ngumiti si Jiang Chen. Tuldok. Walang ngiti na sabi. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, maaari mo itong subukan. Mapusok na sabi ni Whitesnake na may malalambot na mga mata. Ito ang teritoryo nito at walang sinuman ang pinapayagang sumikop dito. Siyempre, ang layunin ay para pa rin sa immature na Ice at Snow Mandala. Ang Ice and Snow Mandala lang ang gusto ko, at hindi ako interesado sa iba pa. Sabi ni Jiang Chen, ngunit alam na alam nila ni Whitesnake na hindi siya hahayaan ng lalaking ito na makapasa ng madali. Alam kong pumunta ka dito para sa Ice and Snow Mandala ko, pero hindi ka qualified. Libo-libong taon na akong nagbabantay dito, para lang maghintay hanggang sa sandaling mag-mature ang Ice at Snow Mandala, hindi mabilang ang mga sakripisyo ko. Pinaghirapan kong mabuhay dito, hindi mo man lang maisip na sakupin ang pugad ng magpay at agawin ang aking kayamanan. Mabangis na sabi ni Whitesnake. Hindi ko ini-expect na matagal ka nang nagbabantay dito, pero ganito pala ang mundo. Ang mahihina ay kumakain ng malakas, at ang sanggol ay natural na mapabilang sa may kaya. Saka depende kung sino ang mas may kakayahan between tayong dalawa, kung kanino ang baby. Nagkibit balikat si Jiang Chen at sinabi. Tamang-tama, ito ay tulad ng kanyang naisip, imposible para sa isang pambihirang kayamanan na walang tagapag-alaga, at ito ay lumalaki pa rin sa isang lugar na tulad nito. Kasuklam-suklam na tao, dahil pinilit mong gawin ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Hindi madali ang paglilinang, ngunit napakatigas ng ulo mo, kaya manatili ka na lang dito magpakailanman, mahinang sabi ni Whitesnake, na patuloy na nagtitiwala kay Snake Zin. Ang puting ahas ay halos isang talampakan lamang ang haba at 4 na daliri ang lapad, ngunit ramdam ni Jiang Chen ang katangi tangi ng kaayusan na ito. Kung tutuusin, siguradong hindi mababa ang bloodline ng puting ahas na ito. Kahit na ang mga ordinaryong mythical beast ay hindi maihahambing dito. Kung hindi, imposibleng magkaroon ng ganoong kalakas na pressure. Ang mga nagtagumpay ay mga hari at ang mga talunan ay mga tulisan. Yan ang mga salita na mahihina lamang ang masasabi. Ang pagiging kasuklam-suklam ay ang pangkalahatang tuntunin ng pag-uugali para sa mga kasuklam-suklam na tao. Ngayon, ang nagwagi ay ang hari at ang natalo ay ang tulisan. Isa lamang sa atin ang maaaring mabuhay. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ngunit hindi siya ng ahas. Tuldok. Bahala na, ang puting ahas na ito ay nakikipagdigma din sa isa't isa, isang tao at isang demonyo, parehong nag-iingat sa isa't isa. Hiss. Hiss. Inihayag ng puting ahas ang liham ng ahas na may hindi maipaliwanag na tunog, tulad ng musika. Gayunpaman, sa oras na ito, sa paligid ng puting ahas, hindi mabilang na mahabang ahas ang nagmula, karamihan sa kanila ay berdeng ahas at mahabang kulay abo na ahas na nagmumula sa lahat, direksyon, ngunit kakaiba ang puting ahas na ito. Tila lahat ng mahabang ahas ay nagbabantay dito. Ang puso ni Jiang Chen ay lumubog. Hindi niya inaasahan na ang puting ahas na ito ay napakahusay. Halos na control na niya ang mga ahas sa loob ng 100 milya sa paligid niya. Mayroong libu-libong mahahabang ahas, siksikan at napakalaki, na nagbibigay ng sakit sa ulo ni Jiang Chen, mukhang mag-aaway talaga tong mga tahanggang dulo. Huli na ang lahat para magsisi ngayon, Ens Jiang Chen ay walang paraan, tiyak na mamamatay siya. Panghihinayang. Hindi. Ako, si Jiang Chen, ay hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay na pinagsisisihan ko. Kalmadong sinabi ni Jiang Chen, kahit na ang mga mahahaba na ahas na ito ay nakakatakot, karamihan sa kanila ay star level, at ang malaking bilang ay ganap na natatakpan ng mababang pagkakaiba sa kanilang lakas. Kung mayroong masyadong maraming langgam, papatayin nila ang elepante. Ang puti alam ng ahas na tiyak na walang magawa si Jiang Chen. Pagkatapos ay magdusa ng kamatayan at lumapit sa akin. Utos ni Whitesnake, at lahat ng mga halimaw ng ahas, libu-libo sa kanila, ay sunod-sunod na sumugod. Bilang hari ng mga ahas, ang Whitesnake ay tila napakaingat, ngunit may kasama ang mga subordinate na ito, naging mas kumpiyansa ito at binantayan ng Ice at Snow Mandala ng walang pag-aalinlangan.
Nakita pa ni Whitesnake ang kahabag-habag na kalagayan ni Jiang Chen na nilalamon, kahit ang mga buto ay wala na. Halika, halika, hayaan ang bagyo na dumating ng mas marahas. Ngumisi si Jiang Chen at sinabi. Siya ang hindi gaanong natatakot sa mga taktika ng dagat ng tao. Sa napakaraming halimaw na parang ahas, siya ay matatag pa rin tulad ng isang bundok. Ang pinakakinatatakutan ng mga ahas ay apoy. Hindi ito nagbabago mula sa pinanggalingan nito. Walang uri ng ahas ang immune dito. Hinawakan ni Jiang Chen ang 5 Elements Divine Fire sa kanyang kamay at agad na sinindihan ang isang 10 milyang radius. Ang apoy ay umaapoy at nagninangas. Ang nakakatakot na apoy ay kumalat, at halos walang halimaw ang makatakas. Ang apoy ay napakabangis na ang Whitesnake ay agad na nakahinga ng hangin. Ang ganitong uri ng apoy ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ito ay halos isang apoy. Nang magkita sila, iwinagayway ni Jiang Chen ang higanteng apoy sa kanyang kamay, sa kabila ng kawalan, halos mag-apoy sa buong latian, ang lahat ng mga halimaw ng ahas ay napuno ng pagluluksa, nanginginig, at nagsisigaw sa kawalan ng pag-asa, umaalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Halika, halika na, sigurado akong maraming tao ang makakalaban sa aking kapangyarihan ng nagliliyab na apoy. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng apoy na ito ay nagpapahina sa Whitesnake. No wonder this guy is so that tiwala na nasa kanya ang 5 Elements Divine Fire. Napakalakas talaga ng kapangyarihan, kasama ng natural na pagpigil, kumalat ang apoy. Wala pang 10 paghinga, maraming halimaw ang nasunog at naging abo, at tumataas pa rin ang bilang. Maaaring isipin ng isa ang galit at kawalan ng pag-asa sa puso ni Whitesnake. Damn it! This bastard! Galit si Whitesnake sa kanyang puso at mabangis ang mukha. Nagsimula siyang lumaban kay Jiang Chen. Nanguna siya at sumugod sa fire formation. Masyadong pinigilan ang lakas ni Whitesnake sa mga oras na ito. Ang kapangyarihan ng 5 Elements Divine Fire ay hindi gaya ng naiisip ng Whitesnake, si Jiang Chen ay mayroon ng ganap na kalamangan at hindi natalo. Masyado kang kusa. Hindi lahat ay madaling masira itong 5 Elements Luo Formation. Kumpiyansa nang umiti si Jiang Chen, at patuloy na tumataas ang apoy sa kanyang mga kamay. Mahigpit na ikinandado ng 5 Elements Luo Formation ang puting ahas at sinunog ito sa loob. Sa pagkakataong ito, kahit na may kalahating hakbang na antas ng lakas ng nebula, walang paraan para lumaban. Bagamat magkaparehong makapangyarihan ang dalawa, hindi inaasahan ni Whitesnake na hindi siya ang 10-head general ni Jiang Chen, hindi, dapat itong sabihin sa maging 3 ulo general. Ang unang alon ng mga singil, ang pangalawang alon ng biglaang pagsulong, ang ikatlong alon, wala na, dahil siya ay mahigpit na nakulong dito. Ang apoy ay nagngangalit, ang puting ahas ay ganap na nawala ang kanyang unang pagmamataas, at ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso ay lalong mahirap intindihin, imagine. Gayunpaman, wala itong pinagsisisihan na gamot na inumin. Ang mga halimaw na parang ahas na ipinatawag sa paligid ng Whitesnake ay nagkawatak-watak din. Halos kalahati sa kanila ang namatay, at ang iba ay maaari lamang pumunta sa kani-kanilang mga landas at makatakas para sa kanilang buhay. Tanging Whitesnake lang ang natrap ni Jiang Chen at hindi makagalaw. Ang pagkasunog ng 5 Elements Luo Formation ay naging sanhi ng kanyang kawalan ng pag-asa sa buhay at kamatayan. Mukhang hindi ka kasing lakas ng inaakala ko. Ngumiti si Jiang Chen at pinaandar ang 5 Elements Luo Formation. Ang mabangis na apoy mula sa langit at lupa ay ganap na nilamon ito. Ang tingin sa mga mata ni Whitesnake ay ganap na nawala ng pag-asa. Hindi siya makapaniwala hanggang sa kanyang kamatayan na siya ay talagang nasa mga mata ni Jiang Chen. Sa kanyang mga kamay, siya ay ganap na natalo, at ang kanyang 1000 taon na proteksyon ay walang kabuluhan. Puno ng kawalang interes ang mukha ni Jiang Chen. Matagal na niyang pinalipas ang oras ng pakikiramay sa iba. Ngayon, isa lang ang paniniwala niya sa kanyang puso, ang maging mas malakas, at mas malakas muli. Nasaan ka man, kahit saan mang Star Realm, ang malalakas lang ang may karapatang magsalita, ang malakas lang ang makakagawa ng kahit anong gusto mo, at ang malalakas lang ang makakahanap ng Fenger. Ang nakapalibot na swampland ay naging abo na, ngunit sa oras na ito,
ang puting ahas na pinatay ni Jiang Chen ay talagang mayroong apdo ng ahas sa katawan nito, at ang ahas na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay talagang ginintuan, parang puting jade. Napakakakaiba na si Jiang hindi naglakas loob na maliitin ito ni Chen. Mukhang maganda ang background ng puting ahas na ito. Sa oras na ito, tumingin si Jiang Chen sa tuktok ng bato at nakaramdam ng pananabik. Ang mandala ng yelo at nyebe ay malapit ng mag-mature. Ngunit kasabay nito, maraming figure ang nag-flash sa isip ni Jiang Chen, at talagang may buntot sa likod niya. Tila may mga bagay na dapat ayusin pagkatapos ng lahat. Ang mga taong ito ay nagtatagal pa. Damn guys, lahat sila ay isang grupo ng mga bagay na nagmumulto. Sabi ni Jiang Chen na may malungkot na mukha, tinitipon ang mga buto ng bulaklak ng ice at snow mandala. Nakahanda na si Jiang Chen. Mukhang kailangan na niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, posible. I wasted some time here, and every step was hard. Kung mahuli ako ng mga yun, siguradong hindi ako magtatapos. Hindi rin inaasahan ni Jiang Chen na siya ay babantayan ng mga idiot na ito. Kung magpapatuloy ito, malamang na hindi siya magkakaroon ng magandang buhay. Nang patayin niya ang young master ng daming mansion, hindi inaasahan ni Jiang Chen na magdudulot ito ng malaking problema sa kanya, ngunit may dahilan ang lahat. Kahit na magkaroon siya ulit ng ganoong pagkakataon, hinding-hindi siya magiging maawain. Ang problema ngayon ay upang makatakas mula sa pagtugis ng mga taong ito sa lalong madaling panahon. Kakapatay lang niya ng napakarami sa kanila, kaya ang pagtugis sa pagkakataong ito ay tiyak na magiging mas malaki pa. Bukod dito, hindi alam ni Jiang Chen kung gaano karaming mga kaaway ang mayroon, kaya minabuti niyang umalis muna. May mga eksperto sa antas ng nebula sa daming mansion. Ang pinakakinabahala ni Jiang Chen ay ang isang nebula level na powerhouse na gagawa ng aksyon, na maaaring isang nakamamatay na dagok sa kanya. Mabilis ang mga hakbang ni Jiang Chen, lumipad siya, at sa bilis ng kidlat, mabilis siyang nagtungo sa Shaokang Mountain. Gayunpaman, ang hindi alam ni Jiang Chen ay sa pagkakataong ito, dinala ni Lu Shangfeng ang 7 Eagles of Ghost Mountain, at higit sa 100 masters mula sa daming mansion, na may kabuuang 21.5 nebula level na mga eksperto, ay mayroon na, sumusunod malapit sa likod niya, nilok siya. Masyadong kitang-kita ang layunin ni Jiang Chen. Tumalon siya sa hinterland ng mga bundok at kagubatan sa paligid ng Dark City. Masyado siyang kitang-kita. Natatakot siya na mas maraming tao ang magnanasa sa kanya at maiwasan ang mga hindi kinakailangang sakuna. Ngunit kapag ang 20 kakaibang kalahating hakbang na nebula level na mga taong ito ay sabay-sabay na umatake, walang mag-aalala tungkol sa problemang ito. Pumalakpak sila hanggang sa pataas at sumunod na mabuti, at hindi nagtagal bago nila naabutan si Jiang Chen. Nararamdaman ko na ang presensya niya sa kakahuyan sa harapan. Bahagyang pinaikit ni Lu Shangfeng ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Para sa kanyang anak, para maitatag niya ang kanyang kamahalan sa daming mansion, sa pagkakataong ito, kailangan niyang kunin at patayin ang halimaw na ito upang hindi na siya muling magkakatawang tao. Kung ganoon ano pa ang hinihintay mo? Kuya Feng, basta ikaw ang mag-utos, hinding-hindi ako atres. Gagawin ko. They believe that he can't be killed. Can you still escape from our grasp? Hehehehe. Tama, napakarami natin this time, kahit na isang totoong nebula level powerhouse ang makasalubong sa atin, maaring hindi siya, makakatakas ng hindi nasaktan. Ito ang gusto natin. Panipi. Tama sila Wu. Hindi pa tayo nakatagpo ng ganoong katigas na tao. Pagkaraan ng maraming taon, sa pagkakataong ito ay makakapagpahinga na tayo sa ating mga kalamnan at buto. Sa likod ni Lu Shangfeng, mayroong isang grupo ng mga half-step na nebula level masters. Ang excitement ay hindi maipaliwanag at hindi pa nagagawang mataas. Marami sa kanila ang hindi sineseryoso si Jiang Chen. Sa napakaraming master na nagkakaisa, maaari pa ba silang matakot na hindi siya magtagumpay ng mag-isa? Bagamat nabigo ang mga naunang master sa daming mansion, ang lakas ng mga taong iyon kung tutuusin. Halatang hindi makatotohanan para sa 5 o 6 na tao na gustong walisin silang lahat. Ngunit kailangan kong sabihin na ang bandidong iyon ay makapangyarihan pa rin. Ngayon ay hindi na sila makapaghintay. Kung papatayin nila ang bandidong ito sa pagkakataong ito, gagawin nila.
Sino ang hindi matutuwa na makabalik at kumita ng napakaraming top-grade na Origin Stone sa pamamagitan lamang ng pagkikita sa kanya? Ilang tao ang pumunta rito para sa pinakamataas na kalidad na Source Stone na ito. Para sa kanila, ito ay pay sa langit. Huwag mo siyang maliitin, ang taong ito ay tiyak na hindi simple. Kung hindi, napakaraming masters ay hindi sana nabali ang kanilang mga pakpak dito noon, kaya mag-ingat at maglayag sa barko ng 10,000 taon. Sabi ni Lu Shangfeng sa malalim na boses. Kinuha nangunguna sa pag-atake at mabilis na paglapit. Maghanda ka. Hindi ka dapat basta-basta. Dapat kang pumatay sa isang welga. Hindi ka dapat mag-iwan ng kahit anong pagkakataon sa taong ito. Panipi. Kilala ko si Kuya Feng. Sa pagkakataong ito, lahat ay sumunod na mabuti. Huwag kang manggahas na magpabeya, saglit. Magnanakaw, saan ka pupunta? Sa isang malakas na sigaw, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chen. Dumating na ang dapat na dumating. Gusto niyang umalis, ngunit hindi siya makatakas. Sa pagkakataong ito, tiyak na mas mahirap kaysa sa huling pagkakataon. Mukhang pinagmumultuhan ka talaga. Hindi ka ba susuko hanggat hindi mo ako pinapatay? Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, dumami ang mga tao. Tinatakpan siya ng mahigpit, ginagawa siyang wala na siyang lugar, upang makatakas sa lahat, walang daan patungo sa langit at walang daan patungo sa lupa. Nanlamig ang puso ni Jiang Chen. Hindi niya inaasahan na ang daming palas ay talagang magbubunga ng higit sa 20 kalahating hakbang na Nebula Level Masters. Tila minamaliit niya ang mga ito sa huli. Napakaraming tao para lang patayin siya. Itong daming palasyo hindi naman ganoon kalaki ang galit sa kanya. Ganyan na baka idol ang daming mansion mo. Mukhang pinag-alala talaga kita. Sa dinami-dami ng taong naghahanap sa akin, hindi ba dapat ako'y lubos na igalang? Tumango na tumawa si Jiang Chen at hindi napigil ang umiling, na may kasamang seryosong ekspresyon ng mukha niya. Tuldok. Mas seryoso siya kaysa kanina, dahil alam niyang tiyak na mahirap itong labanan. Sa napakaraming half-step na Nebula Level Masters, kung ito ay isang ordinaryong tao, sila ay natatakot na sila ay nanginginig sa takot. Lumuhad ka na. Baka kaya ko pang mapanatili ang buong katawan mo. At least hindi kita papatayin ngayon. Kaya kitang bawiin at hayaang husgahan ka ng amo ng palasyo. Tumayo si Lu Shangfeng na nakakrus ang kanyang dibdib, at mahinahong sinabi, na may malamig na tingin, si Jiang Chen ay isa ng naghihingalong tao para sa kanya, at wala siyang kapangyarihang lumaban. Sa napakaraming nakatitig sa kanya, kahit isang langaw ay hindi makatakas dito, lumipad. Tama na yan, hindi ka luluhod at magkautaw sa amin. Hahaha, nakakainis talaga ang paghabol sa iyo hanggang dito. Sabi ng katabi ni Lu Shangfeng na may galit na mukha. Lumuhad ka. Bibigyan mo ba ako? Napakaraming tao ang lumuluhod para sa akin. Hindi talaga ako sanay. Panipi. Nagkibit balikat si Jiang Chen at nakangiting sabi. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Galit na tumawa si Lu Shangfeng, na may malungkot na mukha. Ang batang ito ay lubos na naghahanap ng kamatayan. Mukhang kung hindi mo siya bibigyan ng kulay, talagang iniisip niya na siya ay madaling gulusa. Kung gusto mong sabihin ko, patayin mo na lang siya. Kuya Feng, bakit mo siya pinag-aawayan? Patayin mo siya at matatanggap pa rin natin ang gantimpala. Nandito kami para makinig sa walang katapusang pagmamaktol niya. Ayokong makita siyang nagpapakitang gilas, matagal na akong naiinip. Puno ng galit ang mga mata ng isang tao, diretsyong nakaturo kay Jiang Chen. Ang mga daming mansion master sa tabi niya ay nasa buong forma, handang bigyan si Jiang Chen ng isang nakamamatay na suntok anumang oras. Dahil lahat kayo ay naiinip na mamatay, kung gayon wala akong ibang pagpipilian kundi ang samahan kayo hanggang sa wakas. Sabi ni Jiang Chen, nakatayong patayo habang nakabunot ang kanyang espada, ang kanyang mga mata ay sobrang nag-aapoy. Hindi mo talaga naiintindihan ang mga puso ng mabubuting tao. Gusto kong panatilihin ang iyong buong katawan, ngunit napakatigas ng ulo mo. Pagkatapos ay maaari mo lamang tanggapin ang pagsubok at mamatay. Nawalan na rin ng pasensya si Lu Shangfeng at ayaw sumunod. Si Jiang sa lahat. Si Chen ay patuloy na ginugulo siya, at sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, makakabalik sila at makakabawi. Kung hindi pa partikular na sinabi sa kanya ng pinuno ng palasyo,
mas mabuting hulihin siya ng buhay, at hindi niya gagawin. Mag-aaksaya ng anumang oras sa pakikipag-usap kay Jiang Chen. Kung gusto mo akong mamatay, kailangan mong duguan ako. Sa tingin mo ba, ako, si Jiang Chen, ay isang vegetarian? Kahit mamatay ako, kakalagkarin ko kayong lahat sa tubig. Wala nang silbi ang pag-uusap, lumaban ka lang. Ang mga mata ni Jiang Chen ay parang kidlat, tumatawid sa kalangitan, hawak ang Tianlong sword sa kanyang kamay, at handa na siyang makipaglaban. Sa oras na ito, walang paraan, subukan lang niya ito. Ang katotohanan na ang mga taong ito ay nakahabol ay nagpakita ng kanilang determinasyon. Ang labanang ito, siya ay hindi kailanman bibigyan ng anumang pagkakataon, ang magkabilang panig ay determinado ng lumaban hanggang kamatayan. Mga kapatid, patayin mo ang halimaw na ito, bumalik ka at bumawi, humanda ka. Ikinumpas ni Lu Xiangfeng ang kanyang kamay. Sa oras na ito, lahat ay handang sumugod at patayin si Jiang Chen. Lahat sila ay pinakilos ang kanilang mga tropa sa ganitong paraan, na talagang gumawa sa kanila, medyo nasasabik sila. Hindi sila nasiyahan, ngunit kung tutuusin, medyo malakas ang dating record ni Jiang Chen. Para makasigurado, hindi nila ito basta-basta. Kailangan muna nilang patayin siya para maiwasan ang anumang komplikasyon. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Jiang Chen, at ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata ay napakalakas at nakamamatay. Ang pagpanaw ng isang tao ay nag-iiwan ng pangalan, ang pagdaan ng espada ay nag-iiwan ng boses. Ang makapangyarihan at nangingibabaw na kapangyarihan ng Tianlong sword ay hindi masusupol. Ito ay pumutol gamit ang isang espada. Kahit na maraming tao ang nagsanib puwersa, hindi nila nagawang maitaboy si Jiang Chen. Ang espadang ito ang nagbigay daan sa kanila na makita ang lakas ni Jiang Chen. Sa aspeto ng lakas, ang batang ito ay tiyak na hindi madaling pakitunguhan. Ang borderless sword ay kumalat sa lahat ng direksyon, ang sword energy ay walang katulad na kahanga-hanga, walang talo, at marilag. Bang! 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 Ang kapangyarihan ng espada ay natangay, at ang apat na tao ay napilitang umatras. Medyo kapana-panabik ang eksena. Lalong lumakas ang loob ni Jiang Chen habang lumalaban. Nag-transform siya bilang isang dragon at naging humaharap sa isang matinding labanan. Ito siya ngayon ang pinakamalakas na labanan, at dapat walang mga pagkakamali. Anumang kabiguan sa pinakamaliit ay maaaring ilagay ang sarili sa isang sitwasyon ng walang hanggang kapahamakan. Bagamat napakalakas niya at hindi natatakot sa taktika ng crowd, napakaraming master sa kabilang panig. Inamin ni Jiang Chen na sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng matinding pressure. Kakayanin pa rin niya ang 3 o 5 kalahating hakbang na antas ng nebula, at kaya niyang lumaban ng 7 o 8. Isang dosina o higit pa ang umabot sa limitasyon ni Jiang Chen. Ngayon na may 21 at kalahating hakbang na antas ng nebula, si Jiang Chen ay talagang hindi ko alam kung kaya niyang kumapit, ngunit kahit na umabot sa huling sandali ang laban, hindi siya titigil. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa lahat ng mga taong ito maaari siyang magkaroon ng pagkakataong makatakas. Kainin mo ang espada ko. 10,000 Ren Holy Light. Tiandang Sword Technique. Infinite Hot Wheels. Ang bawat kalahating hakbang na Nebula Level Master ay masasabing ginamit ang lahat ng kanilang pamamaraan. Nakita rin nila si Jiang ang lakas ni Chen, mas malinaw na ngayon na kung hindi sila magpapakita ng tunay na kakayahan, natatakot ako na medyo malaki ang kanilang krisis. Si Lu Xiangfeng ang nanguna at naging pinuno ng lahat. Gayunpaman, may hawak siyang sibat sa oras na ito. Ilang beses na siyang lumaban kay Jiang Chen ngunit nabigo siyang makakuha ng anumang kapangyarihan. Kung hindi dahil sa tulong ng mga susunod na kapatid sa kanya, baka natalo siya. Ang Tianlong sword ni Jiang Chen ay masyadong dominante at makapangyarihan. Si Jiang Chen ay nakatutok ng husto kaya't nakipaglaban siya ng husto sa mga bayani. Mayroong higit sa 20 tao, na lahat ay isa sa 1,000,000. Sila ay isa sa 1,000,000 mga Panginoon. Ilan sa kanila ay mga simpleng bagay sino ang makakalusot sa kalahating hakbang na antas ng nebula. Hanggat nalalampasan mo ang antas ng nebula, mararating mo ang langit sa isang hakbang at magkakaroon ng mahabang kasaysayan. Tiyak na may iwan ng ilog ang pangalan nito sa kasaysayan.
Ngayon na ang sitwasyon ay lalong naging tensyonado, si Jiang Chen ay nang-ahas na huwag maging pabaya. Kung ito ay magpapatuloy, kung hindi siya makalusot, tiyak na siya ay magiging mas mahirap, at maaaring makatakas pa sa kamatayan. Ang mga tao sa paligid ni Jiang Chen ay nakabantay sa kanya. Hanggat gumawa siya ng anumang hakbang, ang mga taong ito ay magsisimulang umatake sa kanya na parang bomba. Gayunpaman, ang dragon transformation na katawan ni Jiang Chen ay hindi magagapi, kasama ang Tianlong Sword, na gawa niyang tumayo ng matatag. Nahaharap sa mga hamon mula sa lahat ng direksyon, at ang kanyang mga galaw na nakapatay ay nahayag, si Jiang Chen ay maaari lamang tumingin sa likod at maging maingat. Lahat, mangyaring huwag magpigil. Ang pagpatay sa halimaw na ito ay magdudulot ng merito sa ating lahat. Sigaw ni Lu Xiangfeng, at sinubukan din ng mga kapatid sa paligid niya ang kanilang makakaya na patayin si Jiang Chen ng walang pag-aalinlangan. Napakadaling bagay, pero ang hindi ko ine-expect ay magiging ganito kahirap. Ang dami nila, pero niloko sila ng isang tao. Bagamat nasa taas pa rin sila, walang nakakaalam kung babalik pa ba ang lalaking ito. Si Jiang Chen ay naghihintay ng isang pagkakataon. Ang lakas ng mga taong ito ay hindi maaaring maliitin. Hindi niya sila dapat bigyan ng anumang pagkakataon. Nagamit na niya ang 12% ng kanyang lakas. Kung may kaunting pagkakamali, maaari siyang mamatay. Walang kapintasan ang pagkubkob ng mahigit 20 tao. Kung ito ay isang ordinaryong half-step na Nebula level master, siya ay mabubugbog ng napakalakas na hindi niya makilala ang kanyang mga magulang. Gumagamit si Jiang Chen ng retreat para umaban, at ang borderless sword ay umuusad at umaatres sa maayos na paraan ng hindi nasira ang ritmo. Hanggat patuloy siyang sumusulong ng buong tapang, hindi siya kailanman mapipigilan. Bagamat ang pinagmula ng kapangyarihan ni Jiang Chen ay sapat na malakas at sagana, ang isang mabuting tigre ay hindi makayanan ang isang grupo ng mga lobo. Nagsisimula ng dumami ang mga sugat sa kanyang katawan. Walang pagpipilian si Jiang Chen kundi lumaban ng buong lakas dahil wala siyang paraan para makatakas. Magsikap ka pa, mga kapatid. Malapit na ang ating mga magagandang araw. Hindi natin siya dapat hayaang magkaroon ng pagkakataong mag-backhand. Kailangan natin siyang ibaba sa isang pagkakataon. Si Lu Xiangfeng ay umungal at sinabing ang lakas ni Jiang Chen ay naging mas matapang habang siya ay lumalaban. Kung ito ay magpapatuloy, siya ay talagang mapatay ni Jiang Chen. Lu Xiangfeng ay hindi kailanman papayag na mangyari ang ganoong bagay. Bagamat labis din siyang nagulat kung bakit napakalakas ni Jiang Chen, wala silang pagpipilian kundi gamitin ang lahat ng kanilang lakas upang sugpuin si Jiang Chen. Lumipas ang oras, at si Jiang Chen ay hindi na nakapagpatuloy. Kung tutuusin, napakaraming tao sa kabilang panig, at siya ay naging napaka-passive. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumangging magpakalma, pawisan at umuulan. Jiang Chen pagkatapos kumain ng ilang sunod-sunod na great return kills, ang kanyang lakas ay bumawi ng husto, ngunit ang malaking bilang ng mga tao ay naging imposible para sa kanya na magsimula. Ang mga taktika ng gulong ng kalaban ay ganap na nasanay sa sukdulan. Si Jiang Chen ay gustong tumakas, ngunit siya ay sumuray-suray sa bawat hakbang. Ikaw ay isang kalahating hakbang na Nebula level master, at hindi ka pangkaraniwan, kaya kahit na umakyat si Jiang Chen sa hagdan gamit ang kanyang paa, ang kanyang bilis ay nakakagulat, hindi pa rin makatakas mula sa mga taong ito. Sa sandaling ito, maaaring ipagsapalaran lamang ni Jiang Chen ang kanyang buhay. Para sa kanya, mabuti para sa kanya na magkaroon ng sapat na pagkain para sa kanyang sarili at ang buong pamilya ay hindi nagugutom, ngunit mabuti para sa mga taong ito na maging malakas, ngunit napakahirap pa rin para sa kanila na makamit ang perpektong pagsasanib ng lakas. Ang pagiging makapangyarihan ay hindi nangangahulugan na ang isa at isa ay dapat na mas malaki kaysa sa dalawa, ito ay maaaring maliit lamang na pagpapahusay.